Napakaraming mga OFW ang nagtatanong kung pwede daw ba gamitin ang kanilang ATM card sa ibang bansa sa mga ATM machine sa Pilipinas. Meaning nila guys, gagamitin nila ang kanilang international card para makapag-withdraw sa Pilipinas. At kahit alam ko na ang kasagutan ay ginawa ko pa rin itong actual para maipakita ko sa inyo. At yes guys, pwede kayo makapag-withdraw gamit ang international card nyo sa mga ATM machine sa Pilipinas. Always remember guys, basta may parehong logo, kagaya ng Mastercard, Visa at iba pa, ibig sabihin ay pwede kayong makapag-withdraw. Ngunit ang pinagkaiba lang is ang conversion at ang transaction fee. Dahil kapag international card ang gamit nyo sa pag-withdraw sa mga ATM machine dito sa Pilipinas, ay 250 pesos ang transaction fee bawat transaction. At nag-withdraw nga ako ng 2,000 pesos gamit ang Al Hilal Bank ko. At ang nagbawas sa akin sa aking Al Hilal Bank account ay 159.37 dirham times 16 pesos equals 2,550 pesos. So 2,550 pesos ang conversion minus 250 pesos sa transaction fee at 2,000 naman yung withdraw ko or yung nakuha ko. Meron pang balance na 300 pesos. Yan ang malulugi sa inyo guys kapag ginamit nyo ang inyong international card para mag-withdraw dito sa Pilipinas. Kaya guys, kung may international bank account kayo at nagagamit nyo naman as online banking, ay mas maigi na i-transfer nyo na lang sa inyong Philippine bank account as remittance para hindi kayo malugi sa conversion. Sa mga nasa Middle East naman na nagpaplano na magdala ng real or dirham pauwi sa Pilipinas, mahalaga na panoorin nyo muna ito. Paalala ito sa lahat na makagaya kong OFW na magbabakasyon sa Pilipinas na nagpaplano magdala ng real or dirham. Sinadya ko talaga magdala ng dirham dito sa Pilipinas para gumawa ng update at comparison kung alin nga ba ang maganda. At pumunta nga ako sa makilalang pawn shop or money changer dito sa Pilipinas para ipapalit ang dala kong dirham. Kagaya na Cebuana Luwilier, M. Luwilier, Palawan, Villarica at iba pa. Ngunit guys, hindi nila tinatanggap ang dirham na dala ko. Ngunit sa mga hindi kilala mga money changer ay tinatanggap naman nila ang dirham. Pero depende pa rin yan guys sa probinsya or lugar kung nasaan kayo sa Pilipinas. May mga Palawan, M. Luwilier, Villarica at Cebuana naman na tumatanggap ng dirham. Pero guys, kagaya ng sabi ko, ay depende ito sa lugar kung nasaan kayo sa Pilipinas. Kaya yan ang dapat or isa sa dapat yung i-consider kapag magdadala kayo ng dirham o real. Sa mga natanungan ko naman ng mga hindi kilalang pawn shop or money changer na tumatanggap ng dirham, ang kuha nila sa akin ay 15.48 pesos bawat 1 dirham. At sa iba naman, dahil nga nagtanong-tanong ako sa napakaraming money changer para sa price comparison. Sa iba, ang kuha nila ay 14 pesos bawat dirham. Sa iba naman ay 13 pesos. Pero yung mga bills lang guys na mula 50 hanggang 1,000. Pero yung 20 pababa ay 10 pesos lang ang kuha nila. At karamihan ay hindi pa tinatanggap. Kaya mas maigi talaga na dollar ang dalhin nyo pa uwi sa Pilipinas
or yung dirham o real nyo ay ipapalit nyo ng dollar habang nasa abroad kayo. At yun ang dadalhin nyo sa Pilipinas dahil ang dollar guys ay tinatanggap sa kahit saang pawn shop sa buong Pilipinas. Hindi kagaya ng dirham o real na may mga kondisyon pa at madalas hindi nga tinatanggap. At eto nga guys, nagpapalit ako ng $300 sa Villarica Pawn Shop. At ang rate ng palit ngayon ay 58.16 pesos. At nung kinumpute ko nga guys, ay umabot sa 17,000 ang nakuha ko or yung palit sa $300 ko. At nung kinumpute ko nga ay hindi naman ako nalugi na pinapalit ko yung dirham ko ng dollar nung nasa Dubai pa ako. Kaya guys, maganda talaga na dollar ang dala nyo kaysa sa real or dirham. At kung dollar ang dala nyo ay wag lang kayo sa isang pawn shop or money changer magtanong. Dahil sa ibang mga money changer ay matataas din ang palitan. Kaya dapat maglibot-libot kayo at maghanap ng mas mataas na rate. Pero kung real or dirham ang dala nyo, kagaya ng sinabi ko kanina, ay may mga pawn shop or karamihan sa mga pawn shop or money changer na hindi ito tinatanggap. Kung tanggapin man ay sobrang baba. Kaya tama ang sinabi dito ni kababayang OFW na galing sa Saudi Arabia na na-experience niya sa Pilipinas nung nagdala siya ng real. Nainis ako. Alam niyo kung bakit? May natira pa kasi akong pera dito. Tingnan niyo ha. Tingnan mo yung natira akong pera dito ha. May natira pa ako ditong Saudi Riyal. Ito is 130 pariya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 20, tapos 30, 130. Isipin mo, nung nagpapalit kasi ako nung nakaraan, yung 12 pesos lang yung palitan, 12.50. Ang baba no na kasi yung mga pinapalit ko that time is yung tag 500 at saka 50. Hindi ko pinapalit kasi lahat. Tinira ko to kasi nga barya. Ngayon, nung kailangan ko na ng pera, at least pantagdag lang naman sa puhunan, sinubukan kong papalitan to, ang baba pala ng palitan pag barya. Pag ganito yung pera mo, ang baba ng palitan. Ito. Pag ganito yung pera mo, barya, ang baba ng palitan. Alam nyo kung magkano yung palitan? 9 pesos. 9 pesos ang Saudi Riyal. Para nang hiningi. Imbis abot to nung, akala ko nga, kahit 12.50, okay na sa akin eh. Isipin mo naman yung palitan is, 9 pesos. Grabe, para nang hiningi. Kaya napaisip ako, grabe, ang baba naman. Kaya hindi ko na pinapalit kasi nga, sobrang baba. Para nang hiningi. Walang nangyari kasi nga, ang baba nito. Kaya ngayon, kung meron ng mga OFW na papabalik ng Saudi, meron ako ditong pera na Saudi Riyal. Baka gusto nyo magpalit tayo. Sa inyo na lang, baka kasi mas mataas-taas ang bahagya sa inyo. Yung mga gusto na bumalik, yung pabalik na Saudi, pwede po tayong mag-change. Pero yung bilang natin, yung palitan sa Saudi, kasi nga dadalhin nyo naman to ng Saudi. Baka lang kung sino yung mga babalik ng Saudi. At sa mga kapwa OFW ko naman na babalik ng Pinas, di ko talaga advise na magdala ng pera. Ipapalit nyo na lahat ng pera na Saudi Riyal, ibangko nyo na. Kundi tama yung mga nasa comment nung unang post ko na ipalit nyo ng dollar kasi mas mataas yung palitan, at saka sa dollar kasi dito sa Pinas mataas yung palitan. Kaya mas maganda pa rin yung sa palit nyo na lang ng dollar para di kayo mahirapan dito.
Ang baba talaga ng palitan, sobra. Kaya yun, nanghinayang tuloy ako dito sa ano ko, sa pera ko. Sayang to ba? Alam nga namang, kung matagal pa ako makabalik na Saudi, kung hindi man ako makabalik ng Saudi, anin ko naman to. Kaya nag-iisip ako, sa mga gustong bumalik ng Saudi, baka pwede tayong magpalit. Usap lang tayo, PM nyo lang po ako. Kasi nanghinayang ako sa 9 pesos napakababa. Tapos ang hirap kitain ng pera sa sa abroad, sa Saudi. Tapos ang palitan dito, kulang na lang hingiin. Kaya napaisip talaga ako. So para sa akin guys, base sa experience ko, dahil nga nandito ako ngayon sa Pilipinas, ay mas maigi na ipapalit nyo ang real or dirham nyo $2 habang nasa ibang bansa pa kayo. Huwag kayo magdadala ng real or dirham dahil nga may mga lugar na hindi ito tinatanggap or pinapalitan. Kung may bank account naman kayo dito sa Pilipinas ay mas maigi na ipadala nyo na lang.